Magandang gabi po sa lahat. And I pray sa prayer cell na ito at sa pagtalakay ng mga salita at pangako ng Diyos ay naging kalakasan ng bawat isa. And I pray sa makakapanood dito ay maging kalakasan din niya at paglago sa pananampalataya. Amen? So, to God be the glory, no? Kagabi ang pinag-usapan natin ay si Ezra at si Nehemiah. Ang nagrema talaga sa akin doon, no? Ang sabi ng Lord kasi is ang sabi doon is the gracious hand of God is upon or in Ezra. At ang sabi doon, bakit? Kasi sabi ni Ezra sa sarili niya, itinalaga niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ipamuhay ang salita ng Diyos, at ituro ang salita ng Diyos. Amen. Yun lang pala ang isa sa sikreto. Amen? Para yung gracious hand of God ay nasa atin. Pag-aralan ng salita ng Diyos, ipamuhay ang salita ng Diyos, ituro ang salita ng Diyos, para ipamuhay din naman nila. Amen ba tayo doon? So I pray kayong nakakarinig dito ay ganun din, hindi basta nakikinig, kundi ipamumuhay na rin ang natututunang salita ng Diyos. Amen ba tayo doon? At ganun din naman kay Nehemiah, ang burden niya is about the people of God, about the city of God, no? Na kung saan it is a disgrace dahil sira yung bakod. Gusto niyang proteksyonan ang bayan ng Diyos. Kaya nandun ang burden niya na ayusin ang bakod. Amen? At kaya din sabi doon, nakita yung puso ni Nehemiah. Kaya sabi doon, the gracious hand of God was also in Nehemiah. Pag ang laging nasa puso mo rin ay mga anak ng Diyos, o kapwa mo tao para tulungan at para din maproteksyonan at lumago sa Panginoon, nandun pa rin patuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen ba tayo doon? So ngayon naman, ang pag-uusapan natin, bago tayo manalangin, ay si Joseph. At ito ay pinamagatang kong dream come true. I believe ang bawat isa ay kabisado yung Philippians chapter 2. Ano ba sinabi doon? Sa verse 10, in heaven, in earth, and under the earth. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Magaganap o hindi? Magaganap. Praise God. Tingnan natin yung small scale sa Old Testament na naganap. Amen? Si Joseph nanaginip. At sa kanyang panaginip ay, ang sabi niya, nanaginip ako na yung araw, yung buwan, at 11 stars ay lumuluhod sa akin. Naganap o hindi? Naganap eh. Kung yun nga, panaginip lang, naganap eh. Di ganun din yung sinabi sa Philippians chapter 2. Amen. Ang tanong, paano naganap nung panahon ni Joseph? Paano naganap? Amen? Ibig sabihin, ang Lord may gaganapin para maganap. Amen. Amen ba tayo doon? Gagamit siya ng bida at kontrabida at gagamit pa rin siya ng mga ilang mananaginip pa. So yun ang panaginip niya. Nirebuke siya ng tatay niya at mga kapatid. Ang ibig mo bang sabihin, ako, ang nanay mo, at ang iyong mga kapatid ay luluhod sa'yo? Wow! Kung ako nakapanaginip noon, siguro ang yabang ko na. Di pa nga ako nananaginip, mayabang na eh. Okay. So, nagalit ang kanyang mga kapatid. Nagkaroon ng pagkakataon na ginawa siya ng masama. Amen? Pinalabas na, namatay na siya. Kinulong sa balon, inihahon, inahon, ibinenta sa Ismaelites hanggang nakarating siya sa Egypt.
parang hindi na magaganap yung panaginip, ano? Sa Egypt, naging slave siya ni Potiphar. Amen? Isa sa pinakamayaman. And then, may asawang isa sa pinakamaganda. At doon, ang sabi ay, the Lord was with him. At nakita ni Potiphar yun. No? Ang sabi doon, nakita ni Potiphar that the Lord was with Joseph kasi lahat ng ipahawak sa kanya ay nagpro-prosper. Amen? Kaya ginawa na siyang mayordomo at tagapangasiwa ng lahat ng patungkol sa yaman ni Potiphar. Kaso magandang lalaki, siguro medyo hawig ko. Amen? Pinagnasaan ng kanyang asawa, ayaw niya, kinasuhan ng attempted rape. Nakulong. Amen? At ang sabi doon ay, the Lord was with him. Amen? Kaya, binigyan siya ng kindness at favor noong jail warden. Binigyan na naman ng malaking responsibilidad. Siya na ang bahala. Siya na yung naging jail warden doon. Take note. Importante, the gracious hand of God, no? The Lord is with you. Yan ang importante sa buhay. Amen? Pumangit man ang istorya ng buhay mo, pangit man ang mangyari sa buhay mo, akala mo wala ang Diyos, akala mo lang yun. Amen? Kasi may maganda siyang plano sa buhay mo. Bisan ang gaganda ng pangarap natin, ang gaganda ng panaginip natin, pero pangit, parang taliwas na nangyayaring maganda. Amen ba tayo doon? Parang pumapangit ang istorya. Kaya pumapangit ang istorya kasi talagang confirmation lang yon na magaganap yung pangarap mo tsaka panaginip mo. Amen ba tayo doon? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala kung parang pumapangit ang istorya ng buhay mo. Isa lang ang ibig sabihin doon, magaganap ang pangarap mo sa buhay. Siguraduhin mo lang that the Lord is with you. Amen ba tayo doon? Take note, para lumuhod ang nanay, tatay at mga kapatid. No? Kailangan pa siyang maging slave, kailangan pang maging makulong. No? At doon sa kulungan, may nakulong din. Yung baker at cupbearer nung hari. Amen? Nanaginip din. Sabihin mo sa katabi mo, importante sa akin yung panaginip mo. Kaya ikwento mo, huwag mo sarilinin. Amen? Baka isa yan sa magkukonfirm ng panaginip ko. Amen ba tayo doon? Okay. Kaya pag nananaginip kayo, ikwento nyo. Pag hindi kayo nananaginip, kabahan na kayo. Okay. So, nanaginip yung cupbearer, nanaginip yung baker. So, ininterpreta niya, sabi niya, ikaw, mamamatay ka. Amen? Mamamatay ka na dito sa kulungan. Sa sarili ko na itong interpretasyon pero gano'n ang naganap. Amen? Sa sarili ko na salita, pero yun naman talaga naganap. No? Yun ang sinabi sa Bible. Yung cupbearer, ikaw, marerestore ka. Ipapatawag ka ng hari, at magiging cupbearer ka uli ng hari. Praise God. Take note, si Nehemiah cupbearer. Amen ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo kung tiga-abot ka ng kape ng pastor mo. Oo. Cupbearer eh. No? Ang tawag ko sa cupbearer ay triggerman. Sinong gusto maging triggerman ko? Di ba pag nag-aabot ng kape, nakaganon? Hindi na ganon. Triggerman yun. Di ba nakalagay yung tasa yun, tapos nakaganon. Triggerman. Okay. Sinong gusto maging triggerman ko? Okay. And then, eto na. Ba, inabot pa ng 2 years ulit. Ba, nanaginip yung hari. And I pray, yung hari ngayon, mananaginip yun. Amen. Amen?
Amen. And I pray, pag nanaginip siya, wala ako sa kulungan. Okay. Nanaginip yung hari, naalala ng cupbearer, may magpapaliwanag dyan. So, simplihan na lang natin, magkakaroon ng taggutom ng kasaganaan 7 years, pero magkakaroon din ng taggutom. Amen ba tayo doon? Praise God. Nagtaggutom sa Egypt, siyang ginawang prime minister kasi siya yung nag-interpret ng panaginip ng hari. Inipon niya yung 7 years na aani kasi nga may darating na taggutom. Amen? Nagtaggutom ang Egypt. Nakasurvive. Amen? 7 taon na taggutom, taon-taon, no? Sa atin ilang linggo pa lang Sa iba nagwawala na yung tao paano na kung 7 years yung pinakita ng Lord? No? Pansinin mo, nagkaroon ng taggutom para lang lumuhod yung kanyang tatay, nanay at kanyang mga kapatid. Philippians, ulitin ko. In heaven, in earth, and under the earth, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. And I believe itong coronavirus na ito, para lang talaga lahat lumuhod. Amen. Tumawag ang tao sa Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. So, nagkaroon tagutong, naapektuhan ng mga bansa. Sabi doon, all nations naapektuhan ang lahat ng bansa. Nagpuntahan na lahat sa Kanya. Amen ba tayo doon? Amen. Eto na kayo. Nagtaggutom na rin. Pansinin nyo, parang pinakamatagal na apektuhan si na Jacob at ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, mayaman yung lahi niya. Amen ba tayo doon? Pinadala na ang kanyang mga kapatid. Hanggang sumunod na rin si Jacob. Ayun na nga. Amen ba tayo doon? Talagang lumuhod Naganap yung panaginip? Naganap. Nang dahil sa taggutom. Amen? Sa palagay nyo, lahat luluhod sa Panginoong Hesus? Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Ngayon, ito na. Ang magandang kwento, alam niyo ang Panginoon, laging gusto niya buhay na ganap at kasiyasiya Gusto niya lagi kang itira sa paraiso Di ba? Amen. Pansinin mo, ang Egypt, ang sabi, katulad ng Eden. Amen? Nung naghiwalay si Abraham tsaka si Lot, di ba ang napili ni Lot ay Sodom? Pero may binanggit doon na yung Egypt ay katulad ng Eden. Amen ba tayo doon? And then, so pumunta sila sa Egypt, yung buong lahi ni Joseph, at ang sabi doon sila dinala sa Goshen, the best part in Egypt. Hindi, para na rin silang nasa paraiso uli. Amen ba tayo doon? Amen. Ang sabi ng Lord ay, anong sinabi kay Adam and Eve? Go, be fruitful, and multiply. Nandun sila sa parang paraiso at nag-multiply sila doon Di ba? Amen. Amen. So, balik tayo sa kwento. Tapos, eto na ngayon, namatay na si Joseph. Di ba takot na takot yung kanyang mga kapatid? Kasi nga baka paghigantihan sila ni Joseph. Amen? 50 verse 20, sabi niya sa mga kapatid niya, you meant it for evil for me, but God meant it for good. Amen ba tayo doon? Para maraming mabuhay. Ganun ang pagkakasabi sa 50 verse 20. God. The enemy meant it for evil, but God meant it for good. Para maraming mabuhay. Ganun din ang nangyari ngayon sa COVID. Pinadala do para maraming mabuhay. Magkaroon ng buhay na ganap at kasesya. Amen. Para kahit mamamatay ka na, pag tinanggap mo sa Panginoong Hesus, buhay ka pa rin. Para maraming mabuhay. Mamuhay ng maganda, kapiling ang Panginoon, may takot sa Diyos. Amen ba tayo doon? Amen.
And then, eto na ang pinakamaganda. In heaven, in earth, under the earth, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Naganap. Yung kay Joseph, panaginip lang, naganap eh. Amen? Ito na yung promesa ng Lord. Salita ng Lord eh. Amen? Amen. Nakuha ba natin? Praise God. Praise God. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat, and I pray lahat tayo ipamuhay natin, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ipamuhay natin ang salita ng Diyos, ituro natin ang salita ng Diyos para ipamuhay din naman nila ang salita at kalooban ng Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.